Language, Grade 1. Quarter 2, Week 1. Let's learn about sharing about experiences in school and using simple and appropriate personal greetings. Day 1 to Day 2. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about sharing about experiences in school and using simple and appropriate personal greetings. Day 1. Sharing about experiences in school. Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Share about their experiences in school using high-frequency words learned. B. Use verbal and non-verbal responses when responding to teacher's one-step instruction. C. Ask questions. D. Use simple and appropriate. E. Personal greetings. And F. Use familiar terms of address. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang paggamit ng mga magagalang na pananalita na ginagamit sa pakikipag-usap, pagbati o pagbibigay ng reaksyon. Gumagamit tayo ng iba't ibang magagalang na pagbati sa iba't ibang pagkakataon. Gaya ng kapag sa atin ay may bumati sa iba't ibang bahagi ng araw. Kapag mayroon sa ating tumulong o nagbigay ng bagay. Kapag tayo ay tumulong sa iba. Kapag humihingi tayo ng paumanhin. At kapag tayo ay nakikiraan. Gumagamit din tayo ng mga pantawag na akma sa ating kausap. Ang ilan sa mga ito ay binibini, ginang, ginoo. Kapag may posisyon o trabaho, gumagamit tayo ng doktor kung ang posisyon ng isang tao ay isang doktor. Principal, mayor, general, at marami pang ibang akmang pantawag sa isang taong may posisyon o trabaho. Sa ating paggamit ng magagalang na pagbati, tayo ay gumagamit ng mga salitang salamat o salamat po para sa nakatatanda. Walang anuman o walang anuman po. Paumanhin o paumanhin po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. O magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang hapon po, at magandang gabi po. At gumagamit rin tayo ng makikiraan o makikiraan po. Subukan nating itambal ang mga sitwasyon sa angkop na pagbati. Ano ang sasabihin natin para sa mga sumusunod na sitwasyon? Una, kapag sa atin ay may bumati sa iba't ibang bahagi ng araw, ano sasabihin natin? Kapag sa atin ay may bumati sa iba't ibang bahagi ng araw, sabihin natin ang magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang hapon po, magandang gabi po. Pangalawa, kapag mayroon sa ating tumulong o nagbigay ng bagay, anong sasabihin natin? Kapag may tumulong o nagbigay ng bagay sa atin, dapat tayong magpakita ng pasasalamat. Sabihin natin ang maraming salamat po, salamat, o salamat po. Pangatlo, kapag tayo ay tumulong sa iba, anong sasabihin natin? Kapag tayo ay tumulong sa iba at sila ay nagpasalamat, sabihin natin ang walang anuman o walang anuman po. Pang-apat,
Kapag humihingi tayo ng paumanhin, anong sasabihin natin? Kapag tayo ay humihingi ng paumanhin, dapat taos-puso at magalang ang ating sasabihin. Halimbawa, paumanhin po, pasensya na po, patawad po. Panglima, kapag tayo ay nakikiraan, ano ang sasabihin natin? Kapag tayo ay nakikiraan, kailangan nating magsabi ng magalang na pananalita upang ipakita ang pagrespeto. Halimbawa, makikiraan po, maaari po bang makiraan? Sa ating binasang tula ay sabik na sabik si Jana Felisa sa unang araw sa kanyang paaralan. Pag-uwi niya ay agad siyang sumulat ng liham para sa kanyang guro. Narito ang liham ni Jana Felisa sa kanyang guro. Hulyo 1, 2024. Mahal naming guro. Pagbati. Ako po si Jana Felisa, isa sa inyong mag-aaral. Sumulat po ako ng liham upang sabihin sa inyo ang aking damdamin sa unang araw sa paaralan. Napakasaya ko po na makilala kayo at ang aking mga kaklase. Makabuluhan din po ang mga aralin at natuto ako ng mabuti. Inaasahan ko po na mas marami pa akong matututunan sa mga susunod na araw. Asahan ninyo po na makikiisa ako sa lahat ng gawain sa paaralan. Lubos na gumagalang, Jana Felisa. Ano ang dahilan ng pagsulat ni Jana Felisa sa guro? Tama! Ang dahilan ng pagsulat ni Jana Felisa sa guro ay upang ipahayag ang kanyang damdamin sa unang araw ng klase. Ano-ano ang mga bagay na nagustuhan niya sa unang araw ng klase? Tama! Ang makilala ang guro at mga kaklase at ang kanyang natutunan sa mga aralin. Ito ang mga bagay na nagustuhan niya sa unang araw ng klase. Ano-ano ang mga gusto pa niyang maranasan sa klase? Tama! Ang mga gusto pang maranasan ni Jana Felisa sa klase ay mas marami pang matutunan sa mga susunod na araw at makilahok at makiisa sa lahat ng gawain sa paaralan. Ano ang maiaambag niya sa klase upang maging mas makabuluhan ang kanilang pang-araw-araw na aralin? Tama! Ang maiaambag ni Jana Felisa sa klase upang maging mas makabuluhan ang kanilang pang-araw-araw na aralin ay ang pakikiisa at aktibong paglahok sa lahat ng gawain sa paaralan, tulad ng pagsagot sa talakayan, pakikipagtulungan sa mga kaklase, at pagsunod sa mga alituntunin ng guro. Balikan ninyo ang mga pinaka-nagustuhan ninyong gawain sa klase at magbahagi kayo ng mga natutunan ninyo mula rito. Sa unang bahagi ng aralin ay natutunan ninyo ang mga salita na madalas at paulit-ulit nating naririnig sa mga pag-uusap sa paaralan. Mahalaga na matuto tayo ng mga salita at ekspresyon na ito upang maipakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kapwa, lalo na sa tahanan at paaralan. Naranasan na ba ninyong sumulat sa paaralan? Tungkol saan ang sulat na ito? Ano ang nilalaman ng inyong sulat? Sino ang inyong sinulatan? Magbigay kayo ng mga magagalang na pananalita na maaaring sabihin sa mga lugar na ipapakita, gaya ng opisina ng prinsipal. Kapag nakita mo ang iyong prinsipal, anong magagalang na pananalita ang maaari mong sabihin? Sumunod na larawan ay sa pasilidad ng paaralan. Sino-sino ba ang karaniwang nakikita sa pasilidad ng paaralan? Maaring ang janitor, ang hardinero, at ang gwardiya. Anong magagalang na pananalita ang maaari mong sabihin? Sa silid-aklatan, anong magagalang na pananalita ang maaari mong sabihin? Sa kantina, anong magagalang na pananalita ang maaari mong sabihin? Gayon din sa silid-aralan, kapag nakita ninyo ang inyong guro,
Anong magagalang na pananalita ang maaari mong sabihin? Ngayon ay makinig kayo sa bawat sitwasyon at iguhit ang masayang mukha kung wasto ang sinabing magalang na pananalita at malungkot na mukha naman kung hindi. Narito ang mga sitwasyon. Una, nakita mo ang iyong guro sa umaga, pagpasok mo sa paaralan at sinabi mong, "Magandang umaga po, Binibining Santos." Wasto ba ang sinabing magalang na pananalita? Masaya o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Sumunod, pauwi ka na at aksidente mong nabangga ang iyong kaklase sapagkat mayroon kang kinukuha sa iyong bag. Sasabihin mo ay, "Pasensya ka na, Ana, at hindi ko sinasadya na mabangga kita." Wasto ba ang sinabing magalang na pananalita? Masaya o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pangatlo, pumasok ang punong guro sa inyong silid-aralan at ang sinabi nyo ay, "Ipagpaumanhin ninyo po, Ginang Santos." Wasto ba ang sinabing magalang na pananalita? Masaya o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pang-apat, nagbigay ang guro ng mga lapis sa araw ng inyong Christmas party at ang sinabi nyo ay, "Walang anuman po, Binibining Cruz." Wasto ba ang sinabing magalang na pananalita? Masaya o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Hindi wasto ang magalang na pananalitang kanyang sinabi. At panghuli, inabot mo ang libro sa kaklase at sinabihang kanya ng, "Walang anuman." Wasto ba ang sinabing magalang na pananalita? Masaya o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Dapat ang sinabi niya ay, "Salamat." Day 2. Using simple and appropriate personal greetings. Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can share about their experiences in school using high-frequency words learned. Use various symbols in expressing ideas about school. Use verbal and nonverbal responses when responding to teachers' one-step instructions. Ask questions. Use simple and appropriate personal greetings. And use familiar terms of address. Sa inyong klase sa reading, nakilala ninyo si Jana Felisa. Isa siyang mabait na bata na palaging bumabati sa kanyang mga guro. Isipin ninyo kung ano ang posibleng pagbati na ginagawa ni Jana sa kanyang mga guro. Itatala ko ang inyong sasabihin at isusulat ko sa speech bubble ni Jana. Narito ang mga posibleng sinabi na pagbati ni Jana Felisa sa kanyang mga guro. Gaya ng, "Magandang araw po, Binibining Mendoza, kumusta po kayo?" Maari ring, "Magandang tanghali po, Ginang Santos, kumusta po kayo?" "Magandang hapon po, Ginoong Cruz, kumusta po kayo?" Ano kaya ang sagot ng mga guro niya sa kanya? Narito ang halimbawang sagot. Maaring ang sagot sa kanya ay, "Magandang araw din sa iyo, Jana. Mabuti naman ako. Ikaw, kumusta rin?" Nasabi ninyo ang mga bagay na yan sapagkat ganyan din ang inyong mga karanasan. Paano kayo nagpapasalamat sa mga kaklase na nakatulong sa inyo o nagpaalala sa inyo ng mga bagay na kailangan ninyong tandaan sa paaralan? Kapag kayo ang tinulungan at nagpasalamat sa inyo, ano ang inyong tugon? Salamat sa iyong tulong. Maaring ang tugon ninyo ay, "Walang anuman." Ang mga salitang iyan ay sinasabi natin kapag tayo ay tinutulungan. Sa araw na ito, babasahin natin ang liham ng guro ni Jana Felisa sa klase bilang tugon sa mga nakuha niyang sulat sa unang araw ng klase. Mula sa liham na ito ay bantayan natin ang mga magagalang na pananalita na ginamit, mga pagbati
at katulad na karanasan ninyo sa mga tauhan na naipakilala o nasabi sa liham. Susubukan din natin na makagawa kayo ng tanong mula sa mga ipapakitang sitwasyon. Susubukan din ninyo na magbahagi ng inyong karanasan sa paaralan na may kaugnayan sa pagbati at paggamit ng mga wastong pantawag sa mga kasama sa paaralan. Narito ang talaan ng mga salita na ating sinasabi kapag tayo ay nasa mga sumusunod na sitwasyon. Bumabati sa guro, punong guro, kaklase at iba pang kasama sa paaralan. Narito ang mga pagbati. Magandang araw po, binibini, ginang, ginoo, aling, kuya, ate. Halimbawa, magandang araw po, binibining Mendoza. Sumunod na magalang na pananalita ay, salamat po, binibini, ginang, ginoo, aling, kuya, ate. Halimbawa, salamat po, ate Maika. Sumunod, walang anuman po, binibini, ginang, ginoo, aling, kuya, ate. Halimbawa, walang anuman po, Ginang Santos. Sumunod, paumanhin po, binibini, ginang, ginoo, aling, kuya, ate. Halimbawa, paumanhin po, Kuya Kevin. Sumunod, paalam po, binibini, ginang, ginoo, aling, kuya, ate. Halimbawa, paalam po, Ginoong Cruz. Sa ating mga naging kwento ay nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga tauhan upang magpasalamat, magbigay ng pagtanggap sa pasasalamat, paghingi ng paumanhin at pagpapaabot ng pagtanggap sa mabuting pakikitungo sa kapwa. Tingnan natin kung paano ito makikita sa bagong kwento. Sa ating liham ngayon ay ipapahayag ng guro ni Jana Felisa ang kanyang pagpapasalamat sapagkat ang kanyang mga mag-aaral ay nakikinig at sabik na magsimula ng klase sa kanya. Sa ating pakikinig, una, ibukas ang mata at tainga. Pangalawa, ibigay ang buong atensyon. Pangatlo, bigyang pansin ang lahat ng detalye. Handa na ba kayong makinig? Narito ang liham. Mahal kong mga mag-aaral. Nabasa ko ang inyong liham. Labis ang aking kasiyahan na mabasa ang mga ito. Napuri kayo ni Ginang Santos, ang ating punong guro, dahil sa pagiging magalang at tahimik. Tuwang-tuwa ding ibinalita sa akin ni Binibining Garcia at Ate Josie ang maayos ninyong pila sa kantina. Walang bata na tumakbo at lahat ay nag-iwan ng malinis na lamesa. Ang mga basura ay naitapon nyo daw sa wastong tapunan, ang sabi ni Mang June, ang ating custodian o tagalinis. Sa inyong pag-uwi ay binati ninyo lahat ng guro at maging ang ating gwardya at nagpasalamat kayo sa mga katulong sa paaralan. Dasal ko na magpatuloy ang inyong wastong pag-uugali at magandang ugnayan sa isa't isa. Nagmamahal, Binibining Mendoza. Ano ang nilalaman ng liham? Tama! Ipinapahayag ng liham ang kasiyahan at papuri ni Binibining Mendoza sa mga bata dahil sa kanilang magalang na pag-uugali at maayos na asal sa paaralan. Binanggit din ang pagpuri ng punong guro at iba pang guro at kawani dahil sa kanilang pagiging magalang at tahimik, maayos na pagpila sa kantina, pagtapon ng basura sa tamang lugar, pagbati at pagpapasalamat sa mga guro, gwardya at mga katulong sa paaralan. Ano ang magagalang na pananalita ang ginamit ng mga bata? Tama, ang magagalang na pananalita ay magandang araw po, magandang tanghali po, magandang hapon po, maraming salamat po, at paalam po. Ano-anong mga magagalang at akmang pantawag ang ginamit sa liham? Narito ang mga magagalang at akmang pantawag na ginamit sa liham, gaya ng Ginang Santos, Binibining Garcia, Ate Josie, Mang June,
Binibining Mendoza. Sa ating mga naging gawain tungkol sa liham ay naitala ninyo ang mga magagalang na pananalita at pantawag na ginamit. Tignan natin ang mga larawan at subukan ninyong isadula ang mga larawan. Gumamit kayo ng mga magagalang na pananalita sa inyong dialogo o tamang pananda para sa mga pantawag. Halimbawa, mga bata, magandang umaga po Binibining Reyes, tutulungan na po namin kayo na magdala ng mga libro. Binibining Reyes, naku, salamat sa inyo. Mga bata, wala pong anuman Binibining Reyes. Ngayon ay kayo naman ang gumawa ng dialogo. Tungkol sa larawang ito, sa loob ng silid-aralan. Gumawa rin ng dialogo ayon sa larawang ito, sa gate ng paaralan. Halimbawa, nakita mo ang gwardiya ng paaralan. Sumunod, dumalaw ang prinsipal sa inyong silid-aralan. Sa silid-aklatan. Mahusay ang inyong mga dialogo na ipakita ninyo ang paggamit ng magalang na pananalita at akmang pantawag sa mga taong nag-uusap. Sa ating mga nagdaang gawain ay nagawa ninyo ang mga sumusunod. Una, sumunod kayo sa mga panuto. Pangalawa, nakapagbahagi kayo ng inyong sariling karanasan. Pangatlo, naipakita ninyo ang damdamin na ipinadarama ng mga tauhan sa mga bahagi ng liham. Pang-apat, mga kilos at hindi pasalitang reaksyon sa mga pangyayari sa kwento. Panglima, nakapagtanong kayo upang malinawan ang mga bahagi ng liham na hindi ninyo nauunawaan. Pang-anim, nailagay na din ninyo ang inyong sarili sa mga pagbati at magagalang na tugon na maaring sabihin ng tauhan sa tula sa mga espesipikong sitwasyon sa tula. Ngayon naman ay subukan ninyong iguhit ang damdamin ng guro sa mga pangyayari na nabanggit sa ibabang bahagi ng liham. Narito ang isang chart ng emoji, gaya ng galit na mukha, tumatawang mukha, malungkot na mukha, at masayang mukha. Sa inyong kwaderno ay iguhit ninyo ang mga emosyon na ipinapakita ng guro sa iba't ibang bahagi ng liham. Ang mga bahagi ng liham ay simula, gitna at wakas. Isulat ninyo sa simula ang damdamin ng sumulat ng liham. Sa gitna, ang damdamin ng sumulat ng liham. At sa wakas, ang damdamin ng sumulat ng liham. Iguhit kung anong emoji ang ilalagay ninyo sa simula, gitna at wakas. Ngayon ay buuin ninyo ang pangungusap batay sa inyong mga natutunan. Ang tauhan na gumawa ng liham na ating binabasa ay may kaparehong patlang sa atin. Ano ang tamang salita? Tama! Karanasan. Ang mga emoji ay nagpapakita ng parehong emosyon sa mga patlang natin ayon sa mga pangyayari. Ano ang nawawalang salita? Tama! Nararamdaman. Maari din akong patlang sa guro at hindi lamang sumagot sa mga tanong. Ano ang nawawalang salita? Tama! Magtanong. Maaari nating ipakita ang ating reaksyon sa isang pangyayari ng patlang o pagkilos. Ano ang tamang salita? Tama! Paggalaw. Ngayon naman ay mag-isip kayo ng 3 karanasan na nararanasan ninyo sa paaralan. Sundin ninyo ang emosyon na nasa ibaba ng bawat kahon para sa uri ng karanasan na inyong itatala. Mga pangyayari sa paaralan. Masaya, malungkot, kinakabahan. Sumunod naman ay mag-isip ka ng isang gawain sa paaralan na pinakagusto mong gawain. Iguhit ito sa loob ng kahon at kumpletuhin ang pangungusap. Gustong-gusto ko na patlang sa paaralan dahil patlang. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata,
Sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!